Kayo nga ba yung mag-ama? Nako, mabuti naman at naisipan yung dalawin itong baryong ito. Naparito ba kayo para puksain yung mga tiyanak dito? Kakayanin ko po. Napakarami na po nila na biktima dito. Kailangan na natin sila masugpo, Tay. Isa kang pinagpalang bata sa lahat. Hindi bale, bukas hindi mo na yan alam. Kaya sige na, nga na! Ang isang bata hindi ba't dapat ang hawak sa mga kamay ay laruan? O hindi kaya naman ay papel at lapis sa eskwelahan? Pero ako, hindi. Ewan ko ba? Kakaiba talaga ako sa mga kaidaran ko noon. Kung sila ay naghahabulan at nagtataya-tayaan, ako ay tumatakbo din naman. Sa gubat nga lang at may sinusundang mabangis na hayop. Kung sila ay may baril-barilan, ako naman ay may tunay na pana na siyang ginagamit ko sa pangangaso. Nag-aaral din naman ako, pero mas marami kasi akong natututunan sa labas, kaya tinatamad akong pumasok madalas. Nung buhay pa ang nanay ko, kahit papano'y sinisipag akong mag-aral. Hatid sundo niya kasi ako at asikaso pa ng husto bago pumasok hanggang sa umuwi. Pero namatay si nanay. Kasama ang bunso ko sanang kapatid na nooy kapapanganak pa lang. At doon na nga nagsimula ang bagong leksyon sa buhay namin ng tatay ko. Itago niyo na lang po ako sa palayaw na makisig. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tay, ang sakit nila sa tenga. Ang ingay. Sobrang ingay nila. Huwag mo silang pakinggan. Sinusubukan ka lang nilang baliwen, anak. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Huwag kang hihinto hanggat may hindi ka nalalagyan. Ayan, Tay. Nabuhos ko na sa kanila yung lahat ng laman ng holy water nitong galon. O sige na, ako nang bahala. Umalis ka na dyan at huwag mo na silang tignan. Opo, Tay. Teka. Zoe? Tay, si Zoe nandito. Hindi yan si Zoe, anak. Kaya umalis ka dyan. Hindi, huwag mo siyang lalapitan, makisig. Pumibigat na, anak. Ano ka ba? Hoy! Makisig, lumayo ka dyan! Zoe? Si kuya to. Ando sila, tatay, oh. Halika, huwag ka na umiyak dyan. Anak ng tupa, anak! Umalis ka dyan, makisig! Bumalik ka sa wisyo mo! Patay na yung kapatid mo! Doon ako parang natauhan at napabaling ng mabilis kay tatay. Malapit ko nang madampot noon ang sanggol na nasa harapan ko. Nang alisin ko bigla ang kamay ko. Oo nga't kamukha siya ni Zoe. Pero noon ko lang napansin na hindi talaga yun mukha ng kapatid ko. Humahalo lang siya sa tunay na mukha ng sanggol. Nang hilakbot ako, puno man ng pangungulila ang puso ko. Nagawa ko pa ring tumakbo palayo sa napakaraming sanggol na nag-iiyakan at nakakulong sa parang net. Doon sila nahuli ni tatay at noon nga'y pinabuhusan niya sa akin yon ng holy water. Tay, ano na po gagawin natin sa katawan nila, Tay? Gaya na nakasanayan, susunugin natin, anak. Kung hindi mo kayang manood, lalo na sa mga tulad nila, pwede kang tumalikod. Kailangan ko po to para lumakas ako, di ba? Kailangan mo yan para maging matibay ka. Pero hindi to sa pilitan. Kailangan mo din maging handa lalo na sa mga ganyang klaseng halimaw. Tignan mo na nangyari sa iyo kanina, di ba? Muntik ka na malansin ng isa sa mga yun. O sige po, Tay. Titingin po ako. O siya, sige. Ito, sindihan mo. Ayan o. Okay na yan. Ilapit mo sa net at idikit doon. Sigurado ka bang kaya mo makisig? Kakayanin ko po. Napakarami na po nila na biktima dito. Kailangan na natin sila masugpo, Tay. Yan, ganyan, anak. Isipin mo yung mga inosenteng tao masasaktan at mapapatay nila. Hindi na sila mga normal na sanggol.
Mga halimaw sila na naiinggit sa mga batang binuhay at binubuhay ng kanilang mga magulang. Tapusin mo na yung paghihirap nila, anak. Namalayan ko pa noon ang pagdaloy ng mainit-init na luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang awa na nabuhay sa puso ko habang pinapakinggan ang iyakan ng mga sanggol. Parang dinudurog ang loob ko. Iyak kasi yon ng nasasaktan at nagmamakaawa. Ganun na ganun ang iyak na narinig ko mula sa kapatid kong si Zoe. Nung gabing salakayin kami ng mabagsik na baboy ramo sa bahay namin. Tuluyan na akong napahagulhol nang lumapit si tatay sa akin at yakapin niya ako ng mahigpit. Ramdam kong nalulungkot din siya sa nakikitang paghihirap ko sa tuwing maaalala ko si nanay at si Zoe. Kailangan natin magpatuloy kahit mahirap, anak. Sigurado ko kung nasan man yung nanay at kapatid mo. Proud na proud sila sa'yo. Napakatapang mo na bata. Talaga po, Tay? Magkikita-kita pa naman po tayo, di ba? Oo naman, anak. Pero matagal pa yon. Oo nga pala. Kailangan pa natin ubusin yung mga masasamang aswang na ng biktima sa mga inosenteng tao. Tama ka dyan. Kailangan pa natin protektahan yung mga mahihina. Oh, paano? Maupo muna tayo dito habang hinihintay ang matapos. Alam ko napagod ka din. Pwede kang matulog muna. O sige po, Tay. Paunan po muna ako sa hita mo, ha? Walang problema. Halika dito. Gigisingin na lang kita kapag kailangan na. Halos magdadalawang taon pa lang kasi nang mangyari ang trahedyang yon. Pinaidlip muna ako ni tatay habang hinintay naming tuluyang mamatay ang mga nilalang. Pumupuno sa paligid noon ang nakakasulasok na amoy mula sa nasusunog na mga halimaw. Pero hindi na yun bago sa akin. Kaakibat na ng trabaho namin ang panununog sa mga bangkay ng halimaw. Yun lang kasi ang pinakamabisa at ligtas na paraan para sugpuin sila. Maging ang sisiw kasi ng mga ito o mutya. Talagang naaabo, lalo na kung holy water ang ginagamit naming gasolina sa kanila. Baka nagtataka kayo kung paanong nasusunog ang mga yon gamit ang banal na tubig. Sadyang animoy gasolina sa mga ganong nilalang ang holy water. At kapag sinisindihan sila, talagang mag-aapoy ang katawan nila. Kahit ako nung umpisa, namangha din. Dahil imposible naman talagang masunog ang tubig. Pero sa mga nilalang na yon, maniwala man kayo o hindi, posible po talaga. Tay, umaga na. Gutom na ako. Pwede bang mag-almusal muna tayo bago pumunta sa Sitio Silao? Talagang kakain muna tayo. Pero daan muna tayo sa gulayan para makabili tayo ng kalamansi. O sige po, Tay. Nakalimutan ko nga rin. Wala na nga pala tayong kalamansi dito. Yan yung hindi pwedeng mawala sa atin, anak. Malaking bagay. Nako, pasensya na ho kayo, Lolo. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Tulungan ko na ho kayo. Kayo nga ba yung mag-ama? Nako, mabuti naman at naisipan yung dalawin itong baryong ito. Ho? Kilala niyo ho kami, Lo? Abay, oo naman. Sino ba namang hindi nakakakilala sa inyo mag-ama, ha? Pero hindi pa naman po kami nagpapakilala masyado sa mga tao, ah. Nagkita na po ba tayo? Nakita ko na kayo. Pero ako hindi nyo ba nakikita? Naparito ba kayo para po sa inyong mga tiyanak dito? Napuksa na po namin sila, Lolo. Talaga ba? Naku napakabilis nyo talaga mag-ama na umaksyon. Binabati ko kayo. Ilang buntis at sanggol na yung nabiktima ng mga munting halimaw na yon. Mabuti naman at matitigil na sila sa panggagambala dito. Kayo bang mag-amay kumain na? Hindi pa nga po eh. Hahanap sana kami ng kakainan. Bibili lang ho kami ng kalamansi. Abay, sumama na kayo sa akin. May karindere akong kinakainan. Meron din kalamansi doon. Yun naman pala, Tay eh. Tara na ho, sumama na po tayo kay Lolo. Paldo. Lolo Paldo ang pangalan ko iyo.
Ako naman ho si Delphine. Tapos itong anak ko si Makisig. Kilala ko na kayo, hindi ba? Ah, oo nga pala. O siya, sige. Akin na ho ito, lo. Ako na po magbubuhat nito. Sigurado ka ba, iyo? Kaya ko naman ito. Okay lang ho ito. Masaya naman po ako makatulong. Ikaw ang bahala. Tara na. Hinihintay na ako ng kaibigan ko doon. Nagpatiuna na si Lolo sa paglalakad noon. Medyo kuba na siya pero mukhang malakas pa naman. Nagkatinginan muna kami ni tatay bago sumunod sa kanya. Maging ako noon, nagtataka kung paanong may nakakilala sa aming lokal doon. At matanda pa. Kapitan at mayor lang naman kasi ang nakakatransaksyon namin ni tatay noon kapag may kaso ng aswang sa lugar nila. Noong una, kami ang dumadayo kapag nababalitaan naming may kaso ng pang-aaswang. Sa tamang halaga ay kinakausap namin ang mga matataas sa lugar na yon at sinisiguro sa kanila na matatapos ang problema agad-agad. Hanggang sa kumalat na ang tungkol sa ginagawa namin ni tatay. Pero sa kabila ng katanyagan ng aming pangalan, napanatili naming tago ang aming pagkakakilanlan. Palihim lang din kasi ang ginagawa naming pagsugpo ni tatay sa mga nilalang ng dilim. Ginagawa namin yon para proteksyonan ang mga sarili namin. Bukod pa doon, tahimik na buhay lang din ang gusto ni tatay. Kahit pa sabihing kilala na kami bilang mahusay na mananabas ng mga aswang. Lo, kung hindi niyo po mamasamain, paano niyo ba kami nakilala? Pagkakaalam ko kasi wala naman kami ibang nakikilala dito maliban kay Kapitan. Mahalaga pa ba kung bakit ko kayo nakilala? Kayo ba iuwi pagtapos nyo dito? Pupunta po kasi kami sa Sitio Silaw, Lolo. Ay talaga? Alam nyo bang taga ron talaga ako? Ho? Anong ginagawa niyo dito? Medyo malayo po yung sitio na yun dito Namatay kasi yung asawa ko. Nalulungkot lang ako kapag nasa bahay namin. Kaya ito, umalis na lang ako at dito na nanatili. Saka hindi na talaga ako umuwi doon. Simula na kumalat na parang virus ang isang sakit. Yun nga pala yung kinamatay na asawa ko. Nagalit yung mga tao. Dahil sa amin daw nagmula yung virus na yon. Sa kasamaang palad, sinumpa nila ako't pinalayas pagkamatay ng asawa ko. May aswang din ba kayong titirahin doon? Hindi pa nga ho malinaw. Ayon sa sulat ni Kapitan Rosel, parang mga nagiging kakaiba daw yung kababaryo niyang dinadapuan ng sakit doon. Ang dami na din nawawala. Yun ho ba yung sakit na tinutukoy niyo? Oo, yun nga. Ang lungkot po siguro mag-isa, Lolo, no? Bakit naman po sa inyo sinisisi yung sakit? Sinabi mo pa, iyo. Napakalungkot talaga. May matutulayan na ba kayo sa Sitio Silaw? Wala ho. Di rin naman siguro kami magtatagal doon, Lolo Paldo. Kaya okay lang na wala. Sanay naman kami nitong anak ko na sa kalsada natutulog. Minsan nga, sa gubat pa namamahinga Nako, hindi ka sigurado sa madadatnan mo doon. Ito, kuhain mo. Susi yan at padlock ng bahay ko doon. Kapag kakailanganin ninyo, pwede doon kayo manatili. Kumpleto yung mga gamit ko doon. Lo, medyo nakakahiya. Maraming salamat po sa kabutihan nyo, Lolo. Malaking tulong po to sa amin. Lalo na kapag umuulan tapos walang gusto magpatuloy sa amin ni tatay. Naranasan ko na po kasi yun Isan nga po pala matatagpuan yung bahay nyo. Nasa tapat lang yun ang pinakamalaking bahay ng pamilya Martinez. Kilala sila doon, kaya hindi ka mahirapang hanapin yon. O nga pala, kapag may narinig kayong hindi magandang sinabi tungkol sa bahay ko, pabayaan nyo na lang yon ha. Sadyang makikitid yung utak ng mga kapitbahay doon. O sa, hangad ko magtagumpay ang pagpuksa ninyo doon sa jablong nananahan sa Sitio Silaw. Una ninyo mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ng aking asawa kapag nagkataon yon. Siya, humayo na kayo mag-ama. Malayo pa yung sitio dito.
Nginitian ko pa nun si tatay at itinago na sa bag ko ang susi. Alam kong naiinis siya at tutol sa ginawa ko. Hindi niya yun maikukuble dahil ang lalim ng kunot ng noo niya. Pero ayoko na talagang maulit yung nangyari sa amin nang minsan kaming makipaglaban sa tiktik. At pagkatapos ay umulan ng napakalakas. Parehas talaga kaming inapoy ng lagnat no ni tatay pag uwi namin. At isa pa, ayoko ding mapahiya si Lolo Paldo. Lalo na't nagmamagandang loob lang naman siya sa amin. Matapos kumain, nagpaalam na din kami sa isa't isa. Naghiwa-hiwalay na kami sa sentro. Bago pa kami tuluyang nagpunta sa Sitio Silao, namili na rin kami ni tatay ng mga kakailanganin namin. Gaya ng dati, pinuno namin ang isa pang dalang bag ng bawang, asin at luya. Dumaan din kami sa malapit na simbahan para pabasbasan yung dala naming tubig. Kahit kasi simpleng tubig, kapag nadasalan at nabasbasan ng holy water, nagiging banal na tubig na din yon. Anak, ba't mo ginawa yun? Hindi mo ba naisip, paano kung matapos tayo kaagad? Saan natin nahanapin si Lolo Paldo para ibalik tong susi? Di iwanan po natin doon sa karinderya. Kilala niya naman yun eh. Araw-araw siguro siyang kumakain doon. Pero kahit na, hindi ka dapat nagpapasya ng sa sarili mo. Kasama mo ako, di ba? Naisip ko kasi tay, makakatulong na naman sa atin talaga yun kung sakali eh. Pwedeng makatulong, pero pwede ding ikapahamak natin. Hindi naman natin siya kilala, di ba? Nagtiwala ka naman kaagad. Ikaw din naman po eh. Nagtiwala ka din sa kanya. Hindi ka naman kakain sa karinderya kung wala kang tiwala sa kanya eh. Kasi dinala niya tayo doon, di ba? May kalamansi naman sila doon. Saka nakita kong maayos yung karinderya. Tsaka malinis yung paligid. Pero naniwala ka po kay Lolo Paldo. Kaya huwag mo i-deny na yun, tay. Ay, talaga naman. Hindi mauubusan ng katwiran tong batang to. Oo na, sige na. Ikaw na yung panalo. Kailan ba ako nanalo sa'yo? Para kang nanay mo eh. Ayaw na sasapawan. Nailing na lang ako at natawa nun. Madalas nga akong nasasabihan na sa edad kong 12, parang matanda na daw akong mga twiran at sumagot. Hindi ko rin alam kung bakit at paano. Sadyang ganun ako mag-isip ng mga panahong yon. Nagsimula lang naman yon nung mamatay si nanay at Zoe. Para bang bigla na lang akong nag-matured. Gabi na nang marating namin ang arko papasok sa Sitio Silao. Mahaba-habang lakaran papapasok sa liblib na baryo ang lalakarin namin. Mabuti na lang at may dala kaming flashlight ni tatay. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa bukana ng sitio, may nakasalubong na kaming maglolang tumatakbo pasaliwa sa direksyong tinutungo namin. Bakas ang takot sa mga mukha nila. At nang salubungin sila ni tatay, halos ayaw pa nilang huminto. Isinigaw lang ng matanda ang salitang halimaw at hinahabol daw sila nun, saka sila nagpatuloy na sa pagtakbo. Halimaw? Baka yun na yung aswang. Tay, meron pong paparating. Diyan ka lang sa likod ko, makisig. Maganda ka at huwag ka maingay. Ako munang bahala sa kanila. Pare, okay ka lang ba? May hinahanap ka ba? Tay, bakit ganyan siya kumilos? Aso ba yan? Parang alam ko na kung ano nangyari dito. Maki, ilabas mo yung tali. Sige po, tay. Ito po, ano pong gagawin ko dito, tay? Hindi niyo na tayo susugurin. Meron na tayong proteksyon. Magantabay ka lang, ako nang bahala sa kanya. Pre, huwag ka nang lumaban. Masasaktan ka lang, aray! Tay, kinagat ka niya sa kamay. Lintik na. Eto sa'yo. Imbis na pakainin kita ng masarap-sarap, magugutom ka lalo ngayon. Halika, bilisan mo! Ayaw mo sumunod Gusto mo pa yata ng refreshing na kalamansi juice Etong sa'yo! Ano? Hindi ka pa rin naabante? Tila asong tumiklop ang lalaki at payukong naglakad. Kung kanina ay naglalaway na siya,
Mas lumala pa ang paglabas ng malagkit na likido sa bibig niya. Nang sapilitang ipainom ni tatay sa kanya yung baon naming kalamansi. Kitang-kita ang paghihirap sa mukha ng lalaki. Ang totoo, naaawa ako lalo nang mapansin ko ang luhang kumakawala sa mga mata niya. Pilit niya pang inaabot ang bibig gamit ang mga kamay na nakagapos. Saka parang lilinisin ng dila niya. Tay, sa palagay ko ho, tao pa din siya. Wala naman po nagbago sa itsura niya eh. Kaya lang, daig niya pa yung asong nauulol. Tao talaga siya, Maki. Hinawaan lang ng pag-aaswang kaya nagkakaganyan siya. Magagamot pa ba siya, Tay? Susubukan kung makakaya ko, anak. May alam naman ako sa panggagamot ng mga nayanggaw. Sana makayanan ko pang alisin yung anumang ipinasok sa katawan niya. Wow! Kailan ka pa nakakapanggamot, Tay? Ba't hindi ko naman yata alam yan? Inaral ko lang yun, anak. Hindi pa rin ako sigurado kung magagawa ko. Naniniwala ako magagawa mo yan, Tay. Ikaw pa ba? Wala ka namang ginagawa na hindi nagtatagumpay eh. Ikaw talaga, nang bola ka pa. Pero Tay, nag-aalala ako sa kagat nyo. Sana hindi siya nakakapanghawa sa pamamagitan ng kagat. Hindi ba may ganun sakit? Huwag ka na mag-alala, anak. Kung nakakapanghawa man yun, hindi na ako abot sa punto magiging kagaya niya. Magpapakamatay na ako kaagad. Tay, nagbibiro po ba kayo? Hindi magandang biro yan ha. Kung mahahawa ba ako anong gagawin ko? Hindi yan. Malakas kayo, Tay. Di ba sinabi ko naman yung kanina? Ikaw naman tong nagpipilit na nakakahawa yung pagkagat. Hindi na po. Gagaling na yan. Mamaya gagamutin natin yan. Hindi ko talaga maisip na pati si tatay ay mawawala pa sa akin. Baka hindi ko na yun kayanin. Paano pa ako mabubuhay kung mag-isa na lang ako? Nakasimangot ko siyang tiningnan nun at ramdam ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Napansin niya naman yun, kaya napahinto siya sa paglalakad. Ang laki pa ng ngiti niya, samantalang ako ay halos bumunghalit na ng iyak sa eksenang napapanood ko sa aking isip. Para kasing napalitan ng mukha ni tatay yung mukha ng lalaking hila-hila niya. Napailing ako ng sunod-sunod. Saka lang ako umiyak ng malakas nung yakapin niya na ako. Ang dami nating ginalaban, Tay. Hindi kayo nakanti ng kahit sino sa mga yun. Tapos isang nayanggaw lang yung makakapatay sa inyo. Sino ba kasi nagsabing mamamatay ako? Hoy, makisig. Kanina ka pa Kung ano yung iniisip mo. Hindi naman siya mismo yung aswang para mahawaan ako sa laway niya. Nayanggaw lang siya. At yung nayanggaw, walang kakayanan makahawa sa iba, okay? Ba't nyo sinabi na magpapakamatay kayo? Iiwanan nyo din ako? Akala ko ba sabi mo matagal pa tayo magkikita-kita nila Nanay at Zoe? Grabe kayo, iiwanan nyo ako mag-isa. Hindi naman mangyayari yun. Tsaka huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano Mabuti pa, hanapin na lang muna natin yung bahay ni Lolo Paldo. Bukas na tayo kikilos. Magpahinga muna tayo para makatulog din tayo ng maayos. Pero wala na kaming nakita na pwedeng pagtanungan nun. Madilim ang paligid. Nakakabingi ang katahimikan. Miski hangin ay walang maramdaman noon. Mabuti na lang at mula sa kinaroroonan namin, kita ang bubungan ng isang malaking bahay. At yun ang sinundan namin. Marahil ay yun na nga yung pinakamalaking bahay na sinasabi ni Lolo Paldo. Narating naman namin ang nasabing bahay. Kaya kahit papano ay may liwanag sa paligid nun. Kaya tanaw namin ang maliit na kubo sa harapan. Malayo pa kami ay tanaw na namin yung malaking kadena ng bahay na nakapaikot mula sa haligi at pintuan. Gawa lang yon sa mga slab at ang bubong ay yero. Hindi madaling pasukin dahil mukhang matibay ang pagkakagawa. Nakapasok naman kami at doon ay mas napatunayan ko pang maayos ang loob ng bahay. Kompleto nga sa kagamitan pero hindi maikakailang maalikabok na. Sayang pala tong bahay na to kung walang nakatira.
Maayos ba't mukhang pinaghirapang gawin, no? Tay, tignan mo oh. Ito yata yung asawa ni Lolo Paldo. Wala yata silang anak. Puro sila yung nandito sa picture oh. Aba, oo nga no. Kaya pala lahat ng gamit dito, pares lang. Ultimo kutsara at tinidor, tigdalawa lang oh. Kung sa bagay, dalawa lang din naman tayo eh. Sakto yan para sa atin. Pero tay, hindi kaya magtaka yung mga tao kung sino tayo? At bakit tayo nandito sa bahay ni Lolo Paldo? Huwag mo nang isipin yan. Ipaubayan na lang natin kay Kapitana Rosel yung pagpapaliwanag sa mga nasasakupan niya kung sino tayo. Magpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas. Si tatay na ang nagpagpag ng mga alikabok sa higaan. Kahit papano ay nakatulog ako ng maayos ng gabing yon. Kahit papag lang at medyo matigas ay komportable naman. Kinabukasan, sabay kaming nagising ni tatay sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Tinanghali na pala kami ng gising. Marahil ay dahil sa pagod na dulot pa ng nagdaang araw. Si tatay ang unang tumayo at sumunod naman ako. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa amin ang isang babae na nasa bakuran na mismo ng bahay ni Lolo Paldo. Nakaupo sa lupa habang may tila yakap-yakap at pinoprotektahan. Habang nasa harapan nila ang ilang mga lokal na galit, binabato ng kamatis o itlog ang mag-ina habang pinapalayas. Ang bilis ni tatay na sinamahan yung babae at inalo. Ako na laging nakabuntot sa kanya, sumunod din. Doon ko nakita yung batang babae na namumuti ang mga mata. Naninigas habang nanginginig ang katawan. At ang nakakabahala noon, naglalaway din siya at bumubula pa yon. Lumayas kayo dito! Kayo ang nagdala ng kamalasan sa baryo na to! Ikaw at yung anak mong halimaw! Diyos ko, hiniyayakap mo pa! Hindi ka ba natatakot na kagatin ka na lang bigla niyan? Eh kung sa bagay, mukha ka rin namang halimaw! Lumayas nga kayo dito! Teka ho, tigilan niyo po yung pagbabato. Sayang ho yung pagkain eh. Napakarami sanang sarsyadong itlog niyan. Napakain na ho sana kayo lahat kung hindi niyo pinagtatapon sa kanila. At sino ka namang lalaki ka? Bakit galing kayo sa loob ng sinumpang bahay na yan? Kaya pala. Pare-parehas kayong halimaw. Dapat idamay kayo sa pinagbababato eh. O sige, subukan mo. Para mapagalitan kayo ni Kapitana Rosel. Kapag nagpunta kami ng tatay ko sa barangay, sumama kayo at doon mo sabihin yung mga sinasabi mo ngayon. Abay, ang tapang mo namang bubwit ka. Hindi mo ako maloloko. Kahit sino sa lugar na to, kilala si Kapitana Rosel. At sino ba kayo? Ba't hindi tayo magpustahan? Kapag kami yung pinanigan ni Kapitana, babatuhin kita ng itlog at kamatis sa muka. Pero kapag ikaw yung pinanigan, hindi lang kami magpapabato sa inyo. Lalayas di kami sa baryong ito. Tama na yan, Makisig. Tama na yan. Huwag mo na sayangin yung oras mo na makipag-usap sa ganyan tao. Halika na. Tulungan mo na lang ako sa kanilang dalawa. Ipasok natin sila sa bahay. Ba't talagang hinahamon niyo ko, ha? Maghintay kayo dito. Si Kapitana na ang papupuntahin ko para dito pa lang mapahiya na kayo. Kumusta kayo? Ano ba nangyari sa kanya? Anak mo ba siya? Oo. May pagkakataon kasi na ganito siya. Lalo na kapag hindi siya nakakakain ng maayos. O kaya naman, gaya ng nangyari kanina, habang nanghihingi kami ng pagkain sa pamilya Martinez. Sinigawan kami ng sinigawan ni Miriam. Tatakot siya. At pagkatapos, bigla na lang siya ulit nagkaganyan. Pero maniwala kayo sa akin. Hindi totoong halimaw ang anak ko. Ganyan lang talaga siya. Siguro may sakit lang siya. Baby pa naman kasi siya, ganyan na siya eh. Oh, ayan. Tumigil na siya sa panginginig. Bumingkit na din yung mga mata niya. Parang natutulog na lang siya tayo. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Hindi naman siya mukhang halimaw gaya ng sinasabi ng babae kanina. Lagi ba itong nangyayari sa inyo? Nung nandito pa si Arnold, yung asawa ko, hindi kami masyadong pinapakialaman ng mga tao. Pero simula nung nawala siya at hindi na nakabalik, nagsimula na din sila sa pananakit at pagtataboy sa aming mag-ina.
Nawawala po yung asawa mo, Ate Ganda? Mikaela ang pangalan ko, hindi Ganda. Ikaw, ano pangalan mo? Makisig po yung pangalan ko, Ate Ganda. Ang angas mo, di ba? Lalaki akong makisig kung hihintayin mo ko. Aray ko, tay! Yung patilya ko, aray! Nakalimutan mo na yata ang kaharap mo ko, makisig. Aba, sumusobra naman yata yung hangin mo sa katawan. Tinalo mo pa ako. Tay! Shh! Huwag tayo maingay. May natutulog. Ang kulit nyo namang mag-ama, no? Ngayon lang ulit ako tumawa kahit sandali lang. Maraming salamat Sana, ate, napagaan ko yung loob mo. Sobrang lungkot mo kasi kanina eh. Tama si Makisig. Huwag kang maglala. Hindi na namin hahayaan may manakit sa inyo ng anak mo. Maraming salamat talaga sa inyo, ha? Ang inaalala ko lang, baka madamay kayo eh. Takot na takot kasi yung mga tao dito sa nauusong sakit. Ayoko namang pati kayo pag inita nila. Lalo na at sa amin kayo nakadikit. Kung sinasaktan naman pala kayo dito, ba't hindi na lang po kayo umalis? Gaya ni Lolo Paldo. Nasa kabilang baryo siya kasi malungkot daw dito. Si Lolo Paldo? Teka. Oo nga pala, bahay niyo to, di ba? Yun ba ang sabi niya? Na umalis siya dahil malungkot dito? Opo. Simula nung mamatay daw yung asawa niya, sobra siya nalungkot kaya umalis na lang siya. Ganon ba? Kamusta naman siya sa kabilang baryo? Okay naman po siya. Kaya lang halata mong nag-iisa siya sa buhay. Eto sila, Kapitana. Dito pa talaga nang galing ang mga yan. Dito sa isinumpang bahay na to. Teka. Kayo ba yon? Ang bilis niyo naman at nakarating kayo agad. At kilala mo sila, Kap? Sino ba sila? Sila ba? Wala. Mga bisita ko sila. O paano? Kayong mag-ama, doon na kayo magkamustahan sa opisina ko, ha? Magpasama na lang kayo dyan kay Mikaela kapag pupunta na kayo doon. Akala ko naman kung sino na. Ikaw talaga, Miriam? Nakakahiya ang ginawa mo. Humingi ka ng paumanhin sa kanila. O ano, manang chismosa. Siguro naman nakahanda na yung mukha mo. At sino ba talaga kayo? Sa susunod na lang siguro natin ituloy yung pustahan. Pumunta na muna tayo sa barangay, anak. Mas importante yun. Oo, tama. Tama yon. Tsaka na lang. Kung sa bagay, sayang yung makeup mo, manang. Baka maging kasimpulan ng lipstick mo yung mukha mo pag nagkataon na mga matis yan. Abay, grabe ka namang bata ka. Pwede ko na kayong kasuhan nun. Marami hong nakakaalam dito na pumayag ka sa pustahan. Pero saka na yun, manang. Makakaalis ka na. Sandali lang at may sasabihin lang ako sa bruha na yon. Hoy, Mikaela. Wag ka na ulit makikipila sa amin, ha? Magpunta ka sa pamilya Martinez kung walang ibang tao. Makapanghawa pa yung anak mo. Saka kung inaakala mong makakaligtas ka ngayon, abay nagkakamali ka. Galit pa din sila at hindi kami titigil hanggat nandito kayong mag-ina. Kamalasan lang ang dulot nyo dito sa Sitio Silao. Naiinis ako sa babae pero limitado ang pwede kong sabihin nun. Kaya nga gusto ko na sanang tumanda para kahit anong nasa isip ko, pwede kong sabihin. Awang-awa ako kay Ate Mikaela dahil nakayuko lang siya at hindi sumasagot. Para bang tinatanggap niya na lang lahat ng sinasabi ng mga ito para lang proteksyonan ng anak niya. Nagkatinginan kami ni tatay at alam kong iisa lang ang tumatakbo sa isip namin noon. Hindi pa man tumatalikod yung Miriam. Isinara ko na ang pintuan. Narinig ko pa siya na tinawag akong bastos. Pero ngumiti lang ako at nagkibit balikat. Ayaw talaga ng bastos na binabastos siya, no? Hayaan mo na lang siya makisig. Titigil din yan kapag napagod na. Teka. Alam ko yun ah. May taong mananakmal. Nasa paligid lang yung halimaw. Huwag tayong maingay. Taong mananakbal? Yan ba yung tawag yun sa mga taong nayanggaw? Nayanggaw? Ano yun? Nayanggaw. Nahawaan ng pagiging aswang. Ano? Aswang? May aswang dito na nanghahawa? Sa palagi ko lang naman yun. Pero hindi pa sigurado.
Base lang yun sa obserbasyon ko dun sa lalaking nahuli namin kagabi. May nahuli kayong lalaki? Yung mananakmal ba? Mananakmal ho? Dahil po ba nangangagat sila ng kapwa nila tao? Oo. At sila na din yung nagpangalan sa mga halimaw. Hindi lang yun iisa. Dumarami sila. At bukod pa dun, ang dami ding nawawalang taga rito na hindi pa nahahanap. Huwag ka pong magalala, Ate Mikaela. Wala kang dapat ikatakot. Alam namin na matatapos din yung kalbaryo yun dito. Talaga? Maraming salamat sa pag-asa, Makisig ah. Kahit ako, araw-araw akong nagdadasal na matapos na to. At makauwi na din sa amin si Arnold. Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi yan pwedeng pakawalan eh. Susubukan ko pa yung gamutin. Mahaba pa ang naging usapan nila ni tatay. Habang ako, nakikinig lang habang nakatitig sa anak ni Ate Mikaela. Kahawig niya kasi ang anak niya at pareho silang medyo maputi at maganda. Nakakaawa lang yung bata dahil payat talaga siya. Bigla naman ay naalala ko si Zoe sa kanya. Mas matanda man siyang dihamak sa kapatid ko. Pero nakababata pa din siya sa akin at babae din. Hindi ko na malaya noon na hinahaplos ko na pala ang buhok niya. Matapos naming mag-almusal, nagpasama na din kami kay Ate Mikaela papunta kay Kapitan Rosel. Tulog pa noon ang anak ni Ate Mikaela na si Lia. Pero nagpresenta si tatay na siya na ang bubuhat dito. Ramdam ko din noon ang pangungulila ni tatay sa kapatid kong si Zoe. Kaya hindi ko napigilang mapangiti ng malungkot habang pinagmamasdan siyang buhat si Lia. Nagmistulang bubuyog ang mga tao noon sa tapat ng malaking bahay nang makita kaming lumabas sa bahay ni Lolo Paldo. Habang yung mga mata naman nila at ang ulo nila ay iisa ang galaw. Nakasunod yun sa amin. Kapag naaalala ko nga ngayon, napapaisip ako. Sila talaga yata yung mga naunang robot. Para kasing may iisang remote na kumokontrol sa kilos nila noon. At nang matapat kami sa malawak na bulwagan ng bahay, natanaw ko sa loob noon yung isang matabang lalaki na may ipinamamahagi sa mga taong naroon. Hindi ko alam kung ano yung nakalagay sa dahon ng saging. Siguro pagkain yon. Pero yung tubig, alam kong tubig yon dahil nakalagay sa medyo malaking container at transparent pa ang kulay. Ang bait naman pala ng pamilya nakatira dyan. Namimigay sila ng pagkain para sa lahat, tay. Ay nako, tama ka, Makisig. Araw-araw yung mga pamilyang walang makain, magpupunta lang dyan at makakaraos na. Kapalit nun, tutulong lang ng konti sa mga gawain sa malaking bahay. Marami na din silang nabigyan ng trabaho dito at kasama na dun yung asawa ko. Naging hardinero pa nga siya dyan eh at binibigyan siya ng maayos na pasahod. Bukod pa dun, may mga pagkain pa. Ah, kaya pala sila yung may pinakamalaking bahay dito ano? Mayaman pala talaga sila sa kabaitan. Oo nga pala, alam mo ba kung anong trabaho ng pamilyang yun? Mukha kasi talaga sila mayaman eh. Malawak yung sakahan nila dito, Delphine. Kompleto din sila sa mga alagang hayop. At bukod pa doon, may mga tanim din silang iba't ibang gulay. Hindi nila kailangang magtrabaho para mapakain yung mga tao dito. Yung magsasaka nga nila, sapat na sa kanila na may kinakain sila. At konting halaga lang para sa ibang pangangailangan. Ibig sabihin, ganun sila kabait? Para pala silang hulog ng langit sa inyo, Ate Mikaela. Oo naman, Makisig. Parang gano'n na nga. Kaya lang, parang may kapalit kasi yung swerting dala nila. Kapalit? Anong ibig mo sabihin? Simula din kasi noon, lumaganap na yung sakit na parang bumabaliw sa iba. Tapos, may mga nawala na din. Nagkatinginan kami ni tatay noon. At nung mga panahong yon, hindi ko pa masyadong maunawaan yung nabasa ko sa mga mata ni tatay. Pero may katagalan niyang tinitigan yung bahay. At kahit nasa malayo na kami, huminto pa siya talaga para tingnan yun ulit. Nang maituro na sa amin ni Mikaela ang barangay hall, nagpasya na din siyang uuwi na sila ni Lia.
Pero hindi pumayag si tatay na hindi muna namin sila maihahatid bago kami pumunta kay Kapitana. Kahit papano kasi, paraan din yon para malaman namin kung saan sila nakatira. Ewan ko ba, wala naman kaming pinag-usapan ni tatay. Pero ramdam kong iisa ang hangarin namin. At yun ay ang maprotektahan sila. Hindi lang sa mga kalabang hindi tao, kung hindi maging sa mga tao na ring mapanghusga at mapanakit. Hindi ko naman inakalang mapapansin nyo kaagad yung sulat ko. May nagrekomenda lang sa inyo nang minsan akong mapagawi sa bayan. At totoo pala kayong mag-ama. Kasama mo ba talaga yung anak mo na sumusugpo ng mga aswang? Obvious naman, hindi ba? Mas matapang pa nga yan sa akin eh. Napakahusay mo naman palang bata. Anong pangalan mo? Makisig po, Kapitana. Abat bagay na bagay sa iyong pangalan mo ah. Oo nga pala. Tungkol dun sa halimaw na sinasabi ko. Wala pa talaga akong ideya kung anong klase yun. Wala naman kasing nakakapagpatunay eh. Haka-haka lang ng mga nakausap ko sa pwesto. Ang sinasabi kasi ng mga nasasakupan ko, virus daw o sakit. Iba kasi yung pakiramdam ko. Parang hindi lang siya basta-basta sakit. Ibig mo sabihin, bukod sa pagbuksa na aswang kung meron nga dito, ang gusto mo ay mag-imbestiga muna kami, tama ba? Oo, ganun na nga. At pwede bang tayo na lang muna ang mag-usap tungkol sa bayaran? Hindi kasi pwedeng marinig ng bata eh. Ha? Wag po kayo mag-alala. Gaya ko, hindi naman po kami alipin na salapi. Hindi rin siya mahilig doon kaya wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Basta't palabasin mo na lang muna siya. Makisig. May mga candies at pagkain dun sa labas. Busugin mo yung sarili mo at may pag-uusapan lang kami ng tatay mo. Lalabas po ako kahit walang candies. Hindi naman po ako mahilig doon eh. Sige po, tay. Galingan mo yung pakikipagnegosasyon kay Kapitana ha. Kinindatan ko pa si tatay noon samantalang siya ay tumango naman at kumindat din sa akin. Kampante akong lumabas ng opisina ni Kapitana. Nakita ko naman yung mga candies na sinasabi niya. May malaking lata din doon ng biskwit. Biglang parang may kumislap sa utak ko. Nangiti ako at lumapit doon. Luminga pa ako sa paligid, pero wala naman ako nakitang tao. Nagsimula na akong ipaglalagay sa bag ko yung halos 3/4 ng candy na yon. Pati yung biskwit hindi ko pinatawad. At saktong tapos na ako nang may lumabas mula sa isang pintuang naroon. Nakaupo na ako noon at kunwari ay naiinip na. Ang sama pa ng tingin sa akin ng babaeng dumaan nang makita niyang halos ubos ang laman ng biskwit at lalagyan ng candy. Hindi niya naman ako tinanong pero katakot-takot na irap ang natanggap ko. Saktong lumabas naman nun si tatay mula sa opisina ni Kapitana. Nakabusangot ang muka at mukhang nagtatangis din ang bagang. Dumiretso siya palabas ng barangay hall, kaya sumunod ako agad at hinabol siya. Tay, nakalimutan niyo yatang may anak kayo ah. Teka nga po muna, tay. Gusto kong lumayo sa lugar na yan. Baka may masaktan lang ako. Babae pa naman. Bago niyo po isipin yan, samahan niyo muna ako kila Ate Mikaela. Bakit na naman? Basta, kung ayaw nyo, di mauna kayo kung saan kayo pupunta. Sabihan nyo na lang ho ako kung saan tayo magkikita ah. Ikaw ba talaga yung anak mo si Makisig? Sigurado ka bang hindi ka sinasaniban ng nanay mo? Parehas na parehas kayo magsalita ah. Tatay naman talaga oh. Kung sumalib sa akin yun, siguradong kanina ka pa may pingot. Halika na nga. Mahirap kang hindi na pagbibigyan. Sigurado magmimistulang hangin ako. Saglit lang naman po ito, tay. Sige na. Halika na. Malapit lang naman yun mula dito eh. Ate Mikaela? Ate Mikaela, si Makisig po ito. Oh, kayo ulit mag-ama? May nakalimutan ba kayo? Pwede po bang pumasok? Oo naman. Pasok kayo, pasok. Gising na din si Lia. Para maipakilala ko naman yung mga bago niyang tagapagtanggol sa kanya. Nax, gusto ko po yun. Ang angas naman pakinggan. Nanay?
Nay, may tao po ba? Oo anak, may mga bago tayong kaibigan. Sila yung tumulong sa atin kanina. Ito si Makisig. Tapos ito naman yung tatay niya, si Delphine. Alam mo bang siya yung nagbuhat sa'yo pa uwi dito sa bahay? Hi, Lia! Kamusta yung pakiramdam mo, Lia? Okay naman po ako. Kayo po pala yung nagbuhat sa akin kanina. Kaya pala akala ko nandito na si tatay. Maraming salamat po ha. Lia, ito oh. Marami akong pasalubong sa'yo. Ito naka-plastic. Biskwit yung laman yan. At saka mga candy. Grabe, Nay. Di ba ito po yung nakadisplay dun sa barangay? Bawal nga tayong kumuha dun, di ba? Oo, dun galing yan. Sa'yo lahat yan ha. Pero iinom ka na maraming tubig at magsisipilyo para hindi sumakit yung ngipin mo. Thank you talaga, Kuya Makisig. Kinuha mo ba lahat yan doon, Makisig? Opo. Pero may permiso po kami ni Kapitana. Sabi niya, kuhain ko daw yung gusto ko eh. Ang bait naman pala ni Kapitana sa'yo, Kuya. Sana sa akin din. Hayaan mo. Magiging mabait din siya sa'yo. Eh kung hindi naman, ako na lang yung gagawa ng mga hindi mo magawa doon. Kapag may mga biskwit at mga candy ulit, kukuha ko na marami. Naku, Kuya. Ayoko namang pagalitan ka niya pagdating ng oras dahil sa akin. Okay na to. Matagal ko na tong uubusin. Titipirin ko na lang. Titipirin? Naku, wag no. Kumain ka lang ng kumain para lalakas ka at tataba ka ng kaunti. Ako bahala sa pagkain mo. Talaga, Kuya? Sinabi mo yan, ha? Sobrang gaan ang pakiramdam ko habang nakikipag-usap kay Lia. May napunan yun sa pagkatao ko. Nakitagal ko ding hinanap-hanap. Hindi naman kami nagtagal doon at nagpaalam na din kami ni tatay sa kanila. Ayoko pa nga sanang umalis dahil natutuwa ako kay Lia. Masiyahin kasi siyang kausap at hindi ko yun inaasahan dahil sa nakita kong kalagayan niya nung umpisa. Pauwi kami nang madaanan na naman namin ng isang kaguluhan. Nagtutumpukan ang mga tao sa gitna ng kalsada habang sumisigaw pa yung iba. Narinig ko naman yung boses ng Miriam na siyang nangingibabaw sa lahat. Pipigilan ko pa sana si tatay na lapitan yung kaguluhan dahil ayoko nang marinig ang boses ng babae o makita man lang ang pagmumukha niya. Pero ang lalaki ng hakbang ni tatay noon. Takbo ko na yung lakad niya. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. Sige, bugbugin niyo pa yan! Kesa naman kayo ang makagat ng halimaw na yan! Huwag niyo titigilan yan hanggat may hininga! Magsitigil kayo! Ano bang ginagawa niyo ha? At ikaw na namang lalaki ka? Bakit ka ba nakikialam sa amin? Dayo ka lang dito ah! At kahit kilala ka pa ni Kapitana, wala ka pa rin karapatang manghimasok sa amin! Lumayas ka dito at bumalik ka doon sa isinumpang bahay! Tao lang din yung binubugbog nyo. Baka mapatay nyo yan. Tao? Tao ang tingin mo sa ganyan? Ay oo nga pala. Yung mag-inangang salot iniligtas mo. Baka naman kaya ka nandito dahil para iligtas sa mga halimaw na nandito. Ala sige, isama mo na yung mga yun at lumayas kayo dito. Alam mo Manang, sa ginagawa mo mas halimaw ka. Kanina nananakit ka ng mga taong walang laban. Ngayon naman yung halimaw na sinasabi nyo. Itinali nyo na't lahat-lahat, halos hindi na makakilos, pero ayaw nyo pantanta ng saktan? Sige nga, tignan nyo nga yung sarili nyo. Sinong mas halimaw sa inyo ngayon? At anong gusto mong gawin namin? Magpakagat at magpahawa sa halimaw na yan? Ganon? Huwag naming itali para sugurin kaming lahat ang kagatin? Abay napakatalino mo naman palang dayong bisita ni Kapitana. Tao lang din yan na hinawaan ng pagkaaswang. Ano ba? Ano ka mo? Aswang? Kung ano man mangyari sa kanya, hindi niya yan gusto. Magagamot pa sila. Pero yung ugaling niyang mapanghusga at mapanakit, hindi na yan magagamot. Makisig, may dala ba tayong tali dyan? Meron po tay. Ito po. Ihanda mo at dadalhin natin to isang to. Kailangan natin makahanap na magiging kulungan nila. Susubukan natin silang gamutin.
Isang lalaki ang naunang magsalita at nagsabing may bakante siyang bahay na pwedeng gawing kulungan. Kinausap siya ni tatay at ito na din ang tumulong para madala yung nakagapos at dugoang lalaki sa kulungang sinasabi nito. Ang ilan ay nagbubulungan pa din, habang ang iba naman ay nanunood lang sa ginagawa namin. Tay, ituloy mo na yung naudot mong sasabihin kanina. Sasabihin? Tungkol saan? Kanina, nung lumabas ka sa opisina ni Kapitana. Hindi kasi maipintay yung mukha mo dun eh. Tapos sabi mo gusto mo lumayo doon. Ano ba nangyari, Tay? Hindi yun pambata, Makisig. Huwag mo na alamin. Ah, okay po. Naintindihan ko na po. Ano? Paano naiintindihan mo na? Hindi ho siya magbabayad ng pera, no? O magbabayad pero tumatawad. Ah, oo. Parang ganun na nga. O di ba alam ko? Halata naman kasing kuripot si Kapitana eh. Eh ano sabi mo, Tay? Hindi ako pumayag, syempre. Ginawa niya pa nga tayong investigador eh. Tsaka sino aswang ihuhulihin natin? Hindi naman yung mga nahuli natin yung aswang talaga. Medyo mahirap nga ito, Tay. Buti na lang may bahay tayo natutuluyan. Buti na lang din talaga, kinuha ko yung susi na binigay ni Lolo Paldo. Kaya nga anak mukhang tama ka. Matatagalan tayo sa baryong to. Nararamdaman kong hindi basta-basta yung nangahawa sa kanila. Kung walang nakakakita sa aswang, isa lang yung ibig sabihin nun. Ano pong ibig sabihin nun, Tay? Nagkakatawang tao yung aswang na yun, Makisig. Hindi gaya ng mga aswang na nakasagupa natin literal. Pero ang isang to, nakikisalamuha sa mga tao. Lihim na naghahasik ng lagim yun. O baka may iba pa siyang plano dahil hindi lang pala isa o dalawa yung niyayanggaw niya. Ano naman kaya yung pinaplano niya, Tay? Sasakupin niya ba yung sitio Silaw? Magtatayo ng hukbong na yanggaw tapos susugod sa susunod na baryo hanggang sa... Oo, ganun na nga. Tay naman sa palabas lang nangyayari yun. Padalahan lang sila dito ng mga sundalo o kaya bombahin tong buong baryo, ubos na sila Paano pa nila magagawang manakop na ibang lugar? O bakit? May maniniwala ba kaagad na may tao nangangagat dito? Bago pa sila umaksyon nun, siguradong marami nang aray ko. Oo, magdahan-dahan ka lang, Tay. Ayan tuloy, nagdudugo yung sugat mo. Bakit naman po kasi pati yung kamay mo sinama mo sa pagdidikdik ng luya Hindi ko napansin Aray ko, ang kirot. Teka, bakit ganyan yung itsura niyan, Tay? Masakit ho ba? Parang hindi ho natutuyo yan Paano yan matutuyo nakabalot sa tela? Alisin ko na to. Hayaan ko mahanginan. Baka sakaling gumaling ka agad. Pero kung makita yan ng mga taga rito, Tay, isipin nilang kagat yan. Halata pa naman kagat ng ngipin ng tao yan. Ayokong batuhin ka nila, Tay. Hindi mangyayari yan, anak. Saka ano ka ba? Kumahawaan man ako, hindi sana kagabi pa nagaya na ako sa kanya. Hindi naman, di ba? Wala akong ibang nararamdaman. Mas lumakas pa nga ako Marahas na lang akong napabuntong hininga noon. Nag-aalala ko, pero ayoko ding isipin na mangyayari yon. Totoo naman, walang nagbabago kay tatay. Siya pa din yon kaya kinalma ko ang sarili at nag-focus na lang sa pagbabalat ng bawang. Kinabukasan naman, maaga naming tinungo yung 2 bihag naming nayanggaw. Pinainom agad ni tatay sa kanila yung ginawa nitong panggamot daw sa yanggaw na dinasalan niya pa nung 3:00 ng madaling araw. Pinagsama-sama yung dinikdik na luya, dinurog na kalamansi kasama ang balat at buto, at sabaw ng magdamag na pinakulo ang bawang. Nung una ay parang wala lang naman sa mga nayanggaw. Hinaluan kasi yon ni tatay ng dugo ng manok, kaya hindi na siya nahirapang ipainom yon sa 2 lalaki. Pero ilang sandali pa, at para na silang sinisilihan. Lumala ang paglalaway nila at hindi sila mapakali. Pagulong-gulong sila nun sa lapag, hanggang sa sabay na din silang nagsuka. Itay, wala naman sila sinusuka Ayun at puro malapot na laway lang yung lumalabas sa bibig nila.
Naku, mukhang makapit yung nilagay sa katawan nila. Mamaya ulit tatapangan ko yung timpla ko at hindi ko na rin haluan ng dugo ng manok. Tay, kailan natin nahanapin yung aswang na nanghahawa sa kanila? Hindi ko pa nga rin alam anak eh. Maglakad-lakad tayo mamaya. Kailangan natin magbasid sa paligid. Sige po, Tay. Ilang araw na tayong tenga. Medyo nangangati na nga din po yung palad ko manampal ng aswang eh. Magiging mahusay ka mananabas pagdating ng araw anak. Sana hindi ka manawa sa gawaing ito. Bihira lang kasi yung mga taong naniniwala sa aswang. Yung may kakayanan na tapusin sila. Kapag nawala yung mga tulad natin na palihim na lumalaban sa mga nilalang ng dilim, posible na talaga maghari yung kasamaan kapag nagkataon. Huwag ka pong mag-alala, Tay. Hanggang kasama kita, hindi ako mananawang manghunting ng aswang at patayin sila. Paano kapag matanda na ako tapos handa na ako sumama sa nanay at sa kapatid mo? Hihinto ka na rin. Ewan ko, hindi ko po masabi, Tay eh. Basta't mangako ka na hindi ka hihinto. Napakaseryoso mo naman, Tay. Ang aga naman natin magdramahan dito. Halika na nga, di pa tayo nag-aalmusal eh. Bibisitahin ko na din pala sina Lia mamaya. Dalhan natin sila ng pagkain. Yan yung gusto ko, Tay. Dapat ganyan lagi. Usapang tutulong tayo sa ngangailangan, hindi sasama sa liwanag. Nakakahina yun eh. Oo na, boss. Sus, totoo naman eh. Sa ginagawa natin, posibleng may mapahamak sa atin balang araw. Wala namang mangyayaring ganun. Mag-iingat tayo palagi. Matapos ang almusal ay inakala kong maglalakad-lakad kami ni tatay. Pero inabutan ko siya sa tapat ng malaking bahay. Nakikipila sa mga taong naroon at nanghihingi ng pagkain. Agad ko siyang nilapitan. Magtatanong sana ako pero sumenya siya agad na huwag akong maingay. Doon ka na lang muna. Ito ko maghintay. Nagagawin lang ako. O sige po, pupunta na lang po ako kina Ate Mikaela, Tay. Hindi. Hintayin mo ko. Hindi ka pwedeng lumakad mag-isa. Walang pili ang mga nayanggaw dito. Mapaumaga man o gabi, nang-aatake sila. Kaya ko na po yung sarili ko, Tay. May baon naman po akong kalamansi juice at salabat dito sa baonan ko eh. Bibigyan ko lang din sila Lia nito. Pampalakas ng katawan niya. Ay, alam mo makisig, tama ka. O siya, lumakad ka na mag-isa. Hintayin mo na lang ako dun ha. Susunod ako dun. Napangiti na lang ako noon. Pakiramdam ko kahit 12 pa lang ang edad ko. Nasa 25 na ako at pinagkakatiwalaan ni tatay. Mabilis na akong naglakad patungo sa direksyon papunta sa bahay ni Nalia. Pero hindi pa man ako lumalayo sa malaking bahay. May natanaw akong lalaki na kakaiba ang kilos. Pumasok siya noon sa makipot na eskinita sa gilid ng bakuran ng malaking bahay. Aligaga sa paligid yung lalaki at panay ang dura niya. May isang beses pa nung dumura siya sa gilid ng eskinita. Kinailangan niya pa talaga yung putulin. Humaba kasi talaga yung laway niyang malapot hanggang lupa. Hoy, ikaw na bata ka. Anong gagawin mo papasok ka dyan? Ikaw ha? Kaya bago-bago mo pa lang dito kung san-san ka na nagsusuot. Baka hindi ka na makalabas ng buhay dyan, sige ka. Salamat po sa pag-alala. May nakita lang po akong laruan. Kukunin ko sana. Anong nag-aalala? Ako mag-aalala sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Ako po si Makisig. Tatay ko po si Delphin. Kami yung tumutuloy sa bahay ni Lolo Paldo. Abay nakakatawa ka din, ano? Pabibo ka din Wala akong pakialam kahit sino ka pa. O kahit nakatira pa kayo dyan sa isinumpang bahay na yan. Mas mabuti ngang hindi ka na makabalik dahil sa pagiging chismoso mo Bakit naman po? Saan mapupunta kapag hindi na nakabalik? Gusto ko lang po malaman kasi malay nyo, magustuhan ko din doon. Sira ulo ka bang bata ka? Sa palagay mo ba nawala na ako, ha? Yun naman po pala Paano nyo na lamang mawawala ako pag pumasok ako dyan? Ay nako, sayang lang ang oras kong makipag-usap sa walang kwentang tulad mo. Huwag kang suksok ng suksok kung saan-saan, ha? Dayo ka lang dito.
At mahiya naman kayo ng tatay mo. O sige po, Manang. Maraming salamat ho. Anong sinasabi mong manang? Sa ganda kong to, tinatawag mo akong manang? Eh ano po ba dapat? Hindi ko naman po kayo kilala eh. Ay nako, hindi bali na. Buwisit talagang batang to. O sige po, Manang. Manahimik ka na nga dyan. Hindi ko mapigilang matawa habang pinapanood siyang magdabog paalis. Akala niya yata madadala niya ako sa pagsusungit niya at katarayan. Namimiss ko pa naman ang pang-aasar, lalo na nung mga panahong yon, dahil hindi ko yun masyadong nagagawa. Pinagbawalan din kasi ako ni tatay dahil masama daw yon. Lalo na kung matanda sa akin ang pinipilosopo ko. Pero para sa akin naman, dapat lang na wag seryosohin ng ganong klaseng tao. Nakita ko kung gaano siya kabastos sa iba, kaya hindi niya talaga makukuha ang respeto ko. Nang tuluyang mawala si Miriam sa paningin ko, nagpatuloy ako sa pagpasok sa eskinita. Walang makakapigil sa akin kapag gusto ko. Isa pa, may pakiramdam akong kakaiba doon. At hindi nga ako nagkamali. Dead end ang dulo nun. Pero ang nakakapagtaka, bakit may eskinita kung wala naman palang patutunguhan? At kung gayon, saan nagpunta yung lalaking kapapasok lang doon? Kahit may takot na baka totoong hindi ako makabalik dahil sa ginawa kong yon, hindi ako agad umalis doon. Naghanap ako ng posibleng kasagutan sa mga tanong ko. Hanggang sa mapansin ko ang parang crack sa pader na bakuran sa kabila ng malaking bahay. Nagduda ako, kaya nilapitan ko yon at bahagyang itinulak. At doon nga, halos manlaki ang mga mata ko sa nasaksihan ko. Ano ka ba naman makisig? Pinagalala mo ako ng husto. Sabi mo pupunta ka lang kila Micaela. Eh bakit kung saan ka nagsusuot? Eh hindi ko naman po sinasadya yun, tay eh. Nakita ko lang. Hindi ba sabi mo dapat hinahayaan mo akong lumakad mag-isa? Anak na. Oo. Pero yung pag-alis-alis lang na hindi ako kasama kahit nasa mission tayo. Hindi sa delikadong bagay. Eh paano kung hindi ako sinabihan ng Miriam na yon? Anong mangyayari sa'yo? Eh hindi naman po ako napaano, tay eh. Saka importante po, nalaman natin yung sikretong tinatago na malaking bahay na yon. Eh kahit na hindi mo ginawa yun, malalaman ko naman na may kakaiba sa kanila eh. Nakita mo kanina, di ba? Kumikilos na ako. Sana hindi ka nagdidesisyon mag-isa. Partner tayo pero bata ka pa rin. Pabara-bara ka pa rin kumilos. Kaya simula ngayon hindi ka muna lalabas hanggat hindi ko nakukumpirma ang hinala ko. Naintindihan mo? Pero tay, tama. Tatay mo nga ako kaya susunod ka sa akin. Unang beses yun na narinig at nakita kong galit na galit si tatay. Nagagalit naman siya sa akin noon. Pero malumanay niya pa din akong kinakausap at pinagsasabihan. Hindi ko talaga inasahan na halos marinig ko na din ang langit-ngitan ng mga ngipin niya sa sobrang gigil. Napayuko na lang ako at hindi na kumibo. Hindi niya ako kinibo buong araw kahit ng gabi na. Ang ginawa ko ay pilit kong inisip kung mali ba talaga yung ginawa ko. Nag-imbestiga ako gaya ng ginagawa niya sa abot ng makakaya ko. Ang akala ko pa naman, magiging proud siya sa akin. Pero hindi. Kabaliktaran ang nangyari at nagalit pa siya sa akin. Kinailangan ko pang lumapit sa lamesa kung kakain na dahil hindi niya talaga ako tinawag para saluhan siya. Nay, kausapin niyo naman si tatay oh. Galit na galit siya sa akin. Hindi pa ako kinakausap. Dadalawa na nga lang kami, tinitiis niya pa ako ng ganito. Ano ho? Naku, bakit naman po ako magsusorry sa kanya? Wala naman po akong ginagawang mali eh. Gusto ko lang naman po makatulong na lutasin yung problema namin dito. Digil mo na yan, makisig. Respeto mo naman yung kaluluwa ng nanay mo. Patahimikin mo na siya. Hindi yung patay na, sinusumbungan mo pa ng kung ano-ano. Kita mo, Nay? Galit talaga siya sa akin. Kanina niya pa ako sinisigawan. Hanggat hindi mo nalalaman yung pagkakamali mo, hindi kita kakausapin na maayos.
Kahit kanino ka pa magsumbong. Tay naman oh. Sige na. Sorry na. Hindi ko na po ulitin yun. Ang alin yung hindi mo ulitin? Eh di yung pagpapakita kay Miriam, sinusumbong niya ako sa iyo eh. Pero joke lang. Eh tay, hindi na ako magdidesisyon mag-isa. Hindi na ako kikilos nang hindi nagsasabi sa inyo. Sigurado ka? Oo nga ho. Eh pero tay, kaya lang hindi kayo pwede mawala ah. Bawal kayo mamatay tuwing may mission tayo. Kahit gaano pa yung kadelikado ah. Ano ba sinasabi mo? Ano kinalaman niya sa paghingi mo ng tawad? Eh kasi, paano kung magpapatuloy sa pagiging mananabas ng aswang kung wala na kayo? Ganitong bawal ako kumilos o magdesisyon ng hindi nagpapaalam sa inyo. Kanino po ako magsasabi? Alam mo, Makisig, magpahinga ka na. Baka hindi pa kita matansya dyan. Bilisan mo na kumain at magugas ka na ng pinagkainan natin. Tignan mo to si tatay oh. Parang nagtatanong lang eh. Oh, tigilan mo yung kabubulong mo. Naririnig kita. Pagkatapos kong maghugas ay nakita kong tulala si tatay sa mga bagay na nasa lamesa. Isang bote ng tubig at bagay na nakabalot sa dahon ng saging ang naroon. Hindi muna ako pumasok ng kwarto. Sa halip ay pinanood ko siyang tumunganga. Hindi na talaga naisukan ng mga nayanggaw yung nilagay sa katawan nila. Wala na silang pag-asang gumaling pa. Kawawa naman po sila. Ano pong plano niyong gawin sa kanila, tay? Ngayong napatunayan na nating hindi lang mga taong pinapakain ng pamilya Martinez, kundi pati yung mga nayanggaw, papakawalan ko na yung dalawa at titignan ko kung alam din nila yung dadaanan papasok sa bakuran ng mga Martinez. Eh ano hong gagawin niyo dyan sa mga nasa lamesa? Kakainin niyo po ba yan, tay? Doon sa loob ng malaking bahay, may 2 lagayan ng tubig. Magkaiba yung pinapamahagi sa taong payat, mahina at mga taong gaya kong malusog. Pero iisa yung kinukuhanan nila ng pagkain. Sa palagay ko, nasa tubig yung panghawan nila ng aswang. Yung pamilya Martinez yung nangahawa, tay? Pwedeng sila. Pero baka mali din ako. Di bale, alamin ko yung totoo. Ho? Oo nga pala, yung madalas nating gawin. Kukuha lang ako ng kalamansi, tay. Ilang piraso po? Sapat na yung 2, Maki. Ganun na nga ang ginawa ni tatay. Pinigaan niya ng kalamansi yung tubig at pagkaing nakabalot. Ang sarapan naman ng ulam na kasama ng kanin, tinapa at itlog na pula. Wala namang nagbago sa pagkain. Pero yung tubig, agad yung nag-iba ng kulay pagpatak ng kalamansi. Naging mapusyaw na kulay itim yun. At sa loob nga ng bote, tumambad sa amin ang palutang-lutang na itim na alupihan. Buhay pa yon dahil kumikibot-kibot pa. Nangilabot talaga ako noon. Kung paanong nagawang itago ng isang aswang ang tunay na itsura ng tubig na yon. Nakakamangha. Pero nakakagalit din. Sinamantala kasi ng halimaw na yon ang kalam ng sikmura at pagkauhaw ng mga tao sa sityo. At nang tingnan ko si tatay, nakangisi na siya. Alam ko ang ibig sabihin nun. May trabaho na kaming sisimulan bukas. Ano nang lagay, Delphine? Ilang araw na wala pa din kayong maipakitang aswang sa akin. Eh akala ko ba kayo ang pinakamagaling? Eh mukhang natutulog lang naman kayo sa pansitan. Hinaan mo yung boses mo, Kapitana. Kung kilala mo sana yung aswang, baka unang araw pa lang namin dito nasugbo na namin yun. Pero nagpag-imbestiga ka pa. Ano bang gusto mo? Pumatay na lang kami na kahit sino? Wala akong pakialam kung paano nyo gagawin. Basta't ang gusto ko, maalis na yung halimaw na yan sa lalong madaling panahon. Wala nang pumapasok na turista dito sa amin. Sayang yung kikitain pa sana ng barangay. Naubos na yung pondo ko dahil ibinayad ko na ng buo sa'yo, hindi ba? Eh pues, gawin mo yung trabaho mo ng maayos. Hindi mo na kailangan sumigaw para manalo sa argumento, Kapitana. Alam kong ginagawa ko at pinakayoko sa lahat, yung pinapakailaman yung mga plano ko. Pwede ka namang umatras kung nahihirapan ka eh. Marami pa akong mahahanap na papalit sa inyo.
Alam mo kung ikaw lang yung naririto? Baka matagal ko na iniwanan yung misyon dito. Hindi ko planong tulungan at iligtas ang isang immoral na tao. Pero napakarami mo nasasakupan at lahat sila apektado. Dinadayo pala kayo ng mga turista. Pero yung mga nasasakupan mo, kulang na kulang sa trabaho at pagkain. Hindi mo ba alam na gutom sila? At kulang sila sa malinis na tubig? Sinasamantala ng halimaw na yon para gawin silang kalahi nila. Baka magulat ka isang araw, aswang na yung namumuno sa inyo at ikaw na yung sumusunod sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Imposibleng mangyari yan. Kilala mo na ang halimaw. Sabihin mo sa akin, nasan siya at sino siya? Manahimik ka na't maghintay ka sa opisina mo, Kapitana. May plano na ako. Ayoko masira yun dahil sa pinapakailaman mo ko. Hindi pwede yon. Dahil karapatan kong malaman kung sino ang nanggugulo sa komunidad ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino. Ako lang bahala doon. Malalaman mo din sa huli kung anong klaseng halimaw siya at sino siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo yata ako naiintindihan eh. Pwede ba, Kapitana? Hindi ako isa sa nasasakupan mo. Kaya wag na wag mo akong tatratuhin na tau-tauhan. Umalis ka na at maghintay sa amin. Ako na ipupunta sa'yo kapag tapos na ang lahat. Akala mo ba palagi kang mahusay, Delphine? Baka dumating ang oras. Ikaw naman ang maglumuhod sa akin at magmakaawa. Mag-ingat ka lang sa pagkilos mo. Dahil isang pagkakamali mo lang, baka masira yung sinasabi mong plano. At kailanganin mo din ng tulong ko. Hindi yan mangyayari. Mataas ang respeto ko sa sarili ko. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ka banal-banalan. Bibigyan kita ng 2 araw, Delphine. At kapag wala ka pa ring aksyon, lalayas na kayo dito sa Sitio Silao. Tay, si Kapitana ho ba yun? Bakit parang galit na galit siya sa inyo? Ano po bang ginawa nyo? Nung nasa barangay hall tayo, mukhang sweet pa naman siya. Lapad pa nga uminti nun eh. Huwag mo na lang siya intindihan, Makisig. Mag-almusal na tayo. Ate Mikaela! Lia! Hindi ba kami nakakaabala sa inyo, Makisig? O masyado pang maaga para magpunta dito? Naku, hindi po. Nakipag-away na nga si tatay kay Kapitana. Aray ko! Masakit naman po nun, tay! Nakasalubong ko nga si Kapitana kanina. Hindi maipinta yung mukha eh. Ganun talaga yun kapag hindi nakukuha yung gusto niya. Baka tinanggihan ng tatay Delphine mo kaya ganun. Mikaela, baka dahil tinanggihan daw po ni tatay yung tawad na hinihingi ni Kapitana. Kaya pala siya ganun. Naintindihan ko na ngayon. Yun naman pala eh. Kasi kuripo talaga yan si Kapitana. Kumain na ba kayo mag-ina? Saluhan niyo na kami. Kumain na kami ng kamote tsaka nagkape na din ako. Nga pala, pwede bang dito muna kami ni Lia? Hinahanap niya kasi palagi itong si Makisig eh. Walang problema. Dito na lang kayo hanggat gusto niyo. Tama-tama. May makakasama si Maki habang may ginagawa ko sa labas. Ho? Hindi niyo po ba ako isasama, tay? Hindi pa. Ako na lang muna ngayon. Laruin mo muna tong si Lia dyan. Wala akong nagawa kung hindi ang magpaiwan. Excited pa naman ako kagabi na balik trabaho na kami ni tatay. Pero napaisip ako. Siguro nga ganun na lang kadelikado ang misyon namin ngayon para maging sobrang ingat ni tatay sa mga kilos niya. Sa bagay, kapag nagkataon nga naman, alam ko kung saan siya hahanapin. Kinakausap ko si Lia nang mapansin kong lumabas sina Ate Mikaela at tatay. Ayoko sanang makinig sa kanila. Pero naku-curious ako dahil pansin ko ang palitan nila ng makahulugang tinginon. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo, Delphine? Ayaw mo bang magpaalam muna sa anak mo? Hindi na. Okay na yun. Alam niya na yun. Ikaw muna sanang bahala kay Makisig ah. Alam mo kasi, wala talaga ako ibang mapakiusapan maliban sa iyo eh. Kahit papano, kalmado akong aalis. Dahil alam ko magiging masaya si Makisig habang kasama kayo. Kaya salamat ah. Huwag ka mag-alala. Marunong naman yan si Makisig eh. Matapang at masipag yung bata na yan. Wala namang problema si Makisig sa akin eh. Basta babalik ka kaagad ah.
Babalik naman ako. Mamayang gabi pa tunay kong lakad. Baka bisitahin ko na lang muna yung 2 bihag. Ihanda ko na sila para sa pagpapalayang gagawin ko mamayang gabi sa kanila. O sige, ako nang bahala dito. Basta mag-iingat ka ha. Salamat, Mikaela. Kayo din dito ah. Wala nang manggugulo sa amin. Tinakot mo na lahat eh. Hindi ko alam nun kung kukumprontahin ko ba sila sa pinaplano nilang hindi ko alam. O wag na lang dahil mukha namang puro trabaho lang yon at ayaw pang ipaalam sa akin. Kung sa bagay, alam ko naman yung tungkol sa mga narinig kong gagawin ni tatay. Nagkibit-balikat na lang ako noon at bumalik na kay Lia. Ang pagkakamali ko lang noon, nakatulog kasi ako ng hapon. Makulimlim noon at bahagyang umuulan, kaya napahimbing ang tulog ko sa tabi ni Lia. Hindi ko na malayang nakauwi si tatay ng hapon dahil gabi na nang magising ako. Wala na din daw si tatay at umalis na ulit. Okay pa naman ako noon, pero napansin kong tila balisa si Ate Mikaela. Seryoso ang mukha niya, pero nabasa ko sa mga mata niya ang lungkot at pag-aalala. Hindi na ako nakapagtimpinon at kinausap ko siya. Patawad makisig ah. Nangako ako sa tatay mo na ayusin ko pero eto ko. Hindi ko talaga magawang kumilos ng normal. Pasensya ka na ha. Ano ho bang problema, Ate Mikaela? Tukol ba to sa lakad ni tatay ngayon? Ayoko kasing magtanim ka ng galit sa akin pagdating ng araw makisig. May karapatan kang malaman ng lahat. Pero mangako ka sa akin. Hindi ka basta-basta magdidesisyon ng kung ano-ano. Sabihin nyo na sa akin. Pakiusap naman oh. Yung kagat nung nayanggaw kay Tatay Delfin mo. Mas lumala pa yun. At ang sabi niya sa akin, Ate? Ano po bang sinabi ni tatay? nararamdaman daw niyang nahahawa na din siya makisig. Hindi. Ang sabi niya sa akin, normal lang yung nararamdaman niya. Itong huling kinamusta ko yung sugat niya. Ang sabi niya, pagaling na. Ano po ba talagang totoo, Ate Mikaela? Malala yung sugat niya makisig. At parang unti-unting kinakain yung laman niya na hindi maipaliwanag na bagay. Nauubos kasi yung laman dun sa nakagatan. Sabihin na ho natin ganun yung sugat niya. Wala naman po problema yun eh. Nahahawa na siya. Tara po, gamutin natin pagbalik niya. Ipapagamot namin siya sa mahusay na albularyo. Kailangan lang naman, hindi pa siya nagiging kagaya ng mga mananakmal na yun, di ba? Pero, hindi na siya babalik makisig. Ano? Anong hindi na babalik? Nandito pa ako eh. Sabay namin gagawin yung mission gaya ng dati. Patawarin mo ako makisig. Patawarin mo ang tatay mo. Hindi niya ako iiwanan. 2 na lang kaming lumalaban sa mga aswang. 2 lang kaming papatay sa aswang dito. Hindi niya ako pwede iwanan. Teka lang makisig! Saan ka pupunta? Susundan ko siya, ate. Teka lang makisig! Maghunos dili ka! Makinig ka naman sa akin oh! Ayaw ka lang niyang mapahamak. Malakas ang kalaban niyo ngayon at... Diyos ko! Magpaawat ka naman! Makisig! Pakiusap! Patawarin niyo ako, Ate Mikaela. Pero hindi ko kayo kayang sundin. Hindi siya pwede pabayaan. Tatay ko siya. Mapapahamak ka kapag sumugod ka dun makisig. Hindi lang nagpunta dun ang tatay mo para patayin ang aswang. Iaalay niya din ang sarili niyang buhay para maubos ng lahat ng halimaw at ginawang halimaw. Ano po sinasabi niyo? Sinasabi niyo bang magpapakamatay yung tatay ko? Gagawin niya yun dahil alam niyang wala na ding pag-asa na makaligtas siya mula sa panghahawa. Hindi ito maaari. Hindi yung tatay ko. Tay, hintayin mo ko. Ano ba? Pinawan mo ko. Pumunta ako sa tatay ko. Wala makakapigil sa akin. Makisig! Pasasabugin niya ng tatay mo! Umuwi ka dito, Makisig!
Pero nagbingi-bingihan ako. Bit-bit ang bag na naglalaman ng mga gamit namin sa pagpuksa ng mga aswang. Tumakbo ko at pinuntahan ng makipot na eskinita. Nanlalabo na noon ang paningin ko dahil sa luhang namuo sa mga mata ko. Pero diretso lang ako. Hindi ko maipaliwanag noon yung matinding kaba na bumabalot sa akin. Para akong nakikipaghabulan sa oras. Wala na akong pakialam noon kung ipapahama ko pa. Basta makita ko lang si tatay. Hindi pwedeng mawala siya sa akin ng ganun-ganun na lang. At nang marating ko ang dulong bahagi ng eskinita, huminga muna ako ng malalim, saka buong tapang na itinulak ulit yung crack na pader. Muling bumukas yun. At ang bumungad sa akin ay ang dalawang malalaking aso na dati ay bantay doon. Laslas na ang mga leeg nila at wala na silang buhay. May nakapasok sa bahay ko. Pinatay niya yung mga alaga ko. Hayaan mo at malalaman naman natin kung sino yon. Huhulihin natin at ikukulong. Hindi ako kontento na ikukulong lang, Rosel. O sige, anong gusto mo? Ibigay mo sila sa akin at ako nang bahala sa kanila. Oo ba? Basta't alam mo na. Hindi ka lang talaga mukhang pera no? Ang lakas pa ng loob mong pumunta dito. Hindi mo ba alam na gising pa yung asawa ko? O bakit? Nagagawa nga natin kahit nasa harapan pa natin siya, di ba? Kapag gusto, palaging may paraan. Gaya na lang ngayong gabi. Bakit nandirito ka kung talagang gising pa yung asawa mo? Dahil gusto mo rin, hindi ba? Hindi mo na naman ba nakuha yung gusto mo? Kaya hayok na hayok ka ipasa sa akin yung init ng katawan mo. Ayoko na muna siyang isipin, Ramon. Makukuha ko din ang Delphi na yon. Kung sa bagay, wala ka namang ginusto na hindi mo nakuha, di ba? Ganun talaga. At kung hindi tanga ang mga asawa nila, tanga yung mismong lalaki. Ikaw, saan ka doon, Ramon? Bitawan mo ako, Ramon. Huwag mo ako sakalin. Wala ako sa sinasabi mo dahil naggagamitan lang naman tayong dalawa, Rosel. Naintindihan mo? Sakit. Tama na. Hindi na ako makahinga. Gusto mo yan, di ba? Yung sinasakal ka? Ano? Didiinan ko pa ba, Kapitana? Hindi. Ayoko na, Ramon. Papuntahin mo lahat ng tanod mo dito ngayon at ipahanap mo yung hayop na kumatay sa mga alaga ko. Oo, sige. Sa susunod na insultuhin mo ko o ang asawa ko, hindi lang yan yung abutin mo. Kaya sige na, yung mga tanod hihintayin ko sa bukana ng bahay. Bukas ko na iabot yung halagang kailangan mo. Hindi ko alam kung saan sila nakapwesto. Pero naririnig ko ang usapan nila. Mukhang hindi pa alam nung Ramon kung nasaan si tatay at kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng alaga niya. Nang may marinig akong pagsara ay sakalang ako pumasok sa loob ng bakuran. Malakas man ang pwersang nagsasabi sa akin na umuwi na dahil may paparating pang mga tanod. Hindi ko yun sinunod. Siguro sasabihin yung matigas ang ulo ko. Pero kung malalagay lang siguro kayo sa sapatos ko, baka gawin nyo din ang bagay na yon. Si tatay na lang ang meron ako noon. At pakiramdam ko, kapag nawala siya ay mamamatay na din ako. Dinaig ko pa ang ninja noon sa husay ko sa pagtatago sa dilim. Palibhasay gawa lang naman sa mga light materials ang bahay. May iilang pagkakataon na nakakasilip ako sa mga butas sa sawali. Hanggang isang beses, may natapatan akong butas na kung saan naamoy kong parang may umaalingasaw doon na nakakasulasok na amoy. Napakaliit lang nun kung tutuusin. Parang butas lang ng pinagpakuan ng kung ano. Pero nagawa kong isilip ang mga mata ko. At doon nga, nakita ko ang isang kwadradong lugar. May iisang maliit na gasera lang din sa dingding na siyang nagsisilbing liwanag doon. Nasa loob ng tila selyadong silid na yon, ang pinakakahindik-hindik na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi sila mga anyong aswang, mga tao sila.
Pero mga hubot-hubad. Halo-halo. May babae at lalaki. At ang nakakadiri doon, ang katotohanang kinakain nila ang ilan sa kasamahan nila. Yung iba ay buhay pa pero mukhang nanghihina na. Yung ilan naman, wala na talagang buhay. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga batang suwail at bastos? Baboy! Mang Ramon? Ikaw pala itong bagong salta. Kaya naman pala pangas ka. Mukhang natagpuan mo na yung sikretong daanan papasok sa bahay ko. At mukhang alam mo na din ang sikreto ko. Oo. Alam kong aswang ka. Ano bang tunay na itsura mo? Baboy Ramo? Aba, pinahanga mo na nga ako sa tapang mo. Pati sa talino mo gusto kong pumalakpak. Kung ganun, hindi ko na kailangan pa ipakilala yung sarili ko. Nga lang nakapagtatakang kilala mo ko, bata. Bihira lang yung mga lahi namin. Kaya ako nagpaparami ng anak. Bakit po bihira? Dahil naubos na po ba yung lahi nyo? Nako, kawawa ka naman. Tapos mamamatay ka na lang din ngayon. Paano ba yan? Lalong wala na natira sa... Huli ka, Balbon. Sa loob mo ilabas ang tapang mo. Tignan natin kung hindi ka maihi sa short mo. Hindi ako makapiglas noon. Malaki ang katawan ng may hawak sa akin. Nasa bulsa lang ng short ko noon yung dinikdik na luya. Pero hindi ko yun makuha dahil ipit na ipit ang katawan ko. Naramdaman ko na lang na iniangat na ako sa lupa at dinala na ako sa loob ng bahay. Kung nakakadiri na yung napanood ko kanina, sa loob ay mas nandiri pa ako. Hindi kasi pambata ang inabutan kong nangyayari doon. At totoo po, sa edad kong 12 ay nakasaksi ako ng kamunduhan ng matatandang wala sa katinuan. Para silang wala sa sarili. Nakakatindig balahibo at literal na babuyan ang nagaganap doon. Ang tunay na impyerno, dito talaga sa lupa. Hindi lang sa pagkain binubusog ng Ramon na yon ang mga nasa sityo. Lahat yata ng 7 nakakamatay na kasalanan, isinusubo niya sa bawat taong naroon. Ikaw yung pinakabatang ihalo ko sa kanila. Eto, inumin mo yung tubig ng kaligayahan. Sige na, huwag mo na akong pahirapan. Araw-araw mo yung hahanapin at dadanasin. Isa kang pinagpalang bata sa lahat. Hindi bale, bukas hindi mo na yan alam. Kaya sige na, nga na! Ano yun? Tignan nyo! Nanggaling yun sa kulungan ng bihag na matitino! Konting-konti na lang talaga nun at makakainom na ako ng tubig na hawak niya. At nang bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin, dumukot ako sa bulsa. Una kong isinabo yun sa mukha ng may hawak sa akin. At nang mabitawan niya ako, sira mo naman ang pinuntirya ko sa mukha. Saka ako tumakbo pabalik sa pinanggalingan ko. Pero sa gulat ko ay sinalubong ako ng mga nakakulong kanina sa kwadradong kulungan. Nadapa ako at natapak-tapakan. Wala naman akong nagawa kung hindi ang protektahan lang ang ulo ko habang hindi pa sila nauubos. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Ibis na matapos ko na lang itong misyon na to na maayos, nagkagulo pa tuloy. Tay! Tay! Buhay ka po, Tay! Bakit niyo ako iniwanan? Akala ko po ba partners tayo? Anak, makisig. Makinig ka ha. Hindi basta-basta ang misyon na to. Iniiwasan kong masaksihan mo ang hindi dapat. Pero matigas talaga ang ulo mo. Ano pa bang magagawa ko? Nandito ka na at nakita mo na din. Pero sinisiguro ko na walang karapat dapat na iligtas sa mga nasa loob. Mukhang kahit yung mga matitinong tao sa umaga, pagdating sa gabi, nagiging hayok din sa tawag ng laman. Hindi ko rin alam kung anong klaseng lugar to. Kung dapat pa ba natin ito pag-aksayan ng oras o umuwi na lang tayo. Pero lalawak po yung pambibiktima ni Ramon kapag hindi natin siya tinapos, Tay. O sige, tiwala ako sa paninindigan mo, makisig. Naikalat ko na sa paligid yung gasolina.
Pasasabugin na lang yung dinamitan nilagay ko sa loob ng bahay at matatapos na din to. Huwag ka maingay ha. Dito ka lang. Sisindihan ko na yung dinamita. Pero pag-ikot ni tatay, nagulat kami dahil parating na si Kapitana. Ang lawak ng pagkakangisi niya. May hawak itong kutsilyo sa isang kamay at baril naman sa kabila. Mukhang wala na din siya sa sarili. Huli ka na, Delphine! Huling-huli ka ng umaksyon! Tuparin mo na lang yung pangako mo sa oras na mabigo ka sa misyon mo. Halika't samahan mo na lang kami! Hindi sasama yung tatay ko sa mga baliw na katulad mo! Aray! Hayop ka, Rosel! Hindi mo pwede saktan yung anak ko! Napakaiyakin naman talaga niyang anak mo. Daplis lang yan. At itong susunod, dederecho na sa dibdib niya. O kaya naman magugulat ka na lang dahil bubulagta na lang siya dyan bigla. Gusto mo bang umabot pa tayo doon? Kaya halika na. Sumama ka na sa amin sa loob, Delphine. Anak, umalis ka na. Umalis na kayo ni na Mikaela at Leah. Magpapakabait ka. Mahal na mahal kita. Pero tatay! Umalis ka na habang may pagkakataon pa. Bilisan mo na! Tigilan mo yung pagpapaputok ng baril, Rosel! Hayop ka! Wala ka talagang isang salita! Akin na yung baril! Akin na yan! Tay! Umalis ka na dito. Sindihan mo yung dinamita. Nasa likod bahay. Kaya na makisig! Bilisan mo! Nakikita kong pasugod na din kay tatay noon yung mga nahawa ng pagkaaswang. Nabaril na si Kapitana ng ilang beses sa tiyan. Pero nakakapagtakang nagawa pa nitong tumayo at masaksak si tatay. At habang nangyayari yon, mabilis na ding naglalakad yung isang napakalaki at itim na baboy ramo papunta sa gawin nila. Para akong ibinalik nung gabing namatay si Nanay at Zoe. Ganon na ganon yung itsura ng baboy ramo na pumatay sa kanila. Mabigat man ng kalooban ko ay tumakbo ko palayo doon. Papunta sa sinasabi ni tatay na kinalalagyan ng dinamita. Nang minsan akong bumaling ulit ng tingin, nakita kong nagsasaboy pa si tatay ng kung ano-ano sa lapag at sa mga naroong halimaw. Huwag lang akong masunda ng mga ito. Ginawa niya ring parang shield ang sarili niya. At isang matamis na ngiti ang ibinigay niya nun sa akin. Kahit kinakagat na siya ng mga halimaw na yon sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Yun na yata ang pinakamasakit na nasaksihan ko. At dala ng matinding galit. Walang pagdadalawang isip kung sinindihan ng dinamita. Panonoorin ko na lang sana yung sumabog. Wala na akong pakialam kung madamay ako. Pero bigla na lang may humatak sa akin palayo sa lugar na yon. Diyos ko naman, makisig! Magpapakamatay ka din talaga? Sa tingin mo magiging tahimik ang tatay mo kapag ginawa mo yan? Kasalanan ko to. Kung di ako sumunod, hindi sana maunsya may plano niya. Sana nakabalik pa siya ng buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, makisig. Plano niya talagang sumama sa pagsabog. Dahil nararamdaman niya kakaiba yung katawan niya. Sigurado akong masaya din siya na makita ka bago yun mangyari. Kailangan na nating umalis dito, makisig. Namatay ang tatay mo ng may dangal at tinupad ang pangako niyang protektahan ng mga inosente. Sumpa na yata sa akin talaga na mapanood yung mahal ko sa buhay na kinain ng aswang. Ano bang ginawa kong mali para danasin ko to? Lahat ng kabutihan pinilit namin gawin. Kahit buhay pa namin makikapalit. Magiligtas lang yung iba. Bakit tinira pa ako ng Diyos? Gusto ko na sumama sa kanila. Isama niyo na lang ako, Naitay! Zoe! Ano pa ba silbi ng buhay ko? Matagal na yung nangyari, Miss Clar. Higit 2 dekada na din ang nakalipas. Nasa 36 na din ang edad ko ngayon. Pero parang kailan lang. Malinaw pa kasi sa aking alaala ang huling laban namin na yon ng tatay ko sa mga aswang. Inaruga ako at pinalaki ni Ate Mikaela. Naging pangalawa ko siyang ina at kapatid naman si Zoe.
Hindi nila ako sinukuan kahit nung panahong nawala na din ang pananampalataya ko sa Diyos. Hindi na nga po pala ako bumalik sa pagiging mananabas ng mga aswang. Isang leksyon lang kasi ang natutunan ko matapos ang huling misyon na yon. Sa dami ng buhay na gusto naming iligtas, hindi na naisip ni tatay ang buhay niya at ang magiging buhay ko kapag nawala siya. Oo nga't mabuting gawain ang magmalasakit sa kapwa. Pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong mamuhay ng masaya at payapa pagkatapos nun. Gaya na lang ng nangyari sa akin. Pasakit at paghihirap ng kalooban lang ang napala ko sa dami ng malasakit na ibinigay ko sa iba. Siguro nga ay bitter pa rin ako hanggang ngayon. Hindi pa po talaga gumagaling yung sugat na dinulot ng mga pangyayaring yun sa akin. Hindi na rin po ako nag-asawa at wala nang balak pa dahil sa takot na maulit lang ang nangyari sa pamilya namin. Sa magiging pamilya ko. Kahit papano ay may gaan akong nadama matapos ikwento sa inyo ang huling karanasan ko sa misyon namin ni tatay noon. At maraming salamat po kung mapili nyo man ang natatangi kong kwento. Palagi po sana kayong mag-upload at wag manawa. Isa kasi ang mga channel ninyo sa libangan ko dito sa bundok, Miss Clar. Muli po ay nagpapasalamat ako sa inyo. Ako po muli ito, si Makisig ng Mountain Province.